US Direct Hiring Agency story time naman tayo. Bale, medyo na-stress ako this week kasi hindi ko naasahan na yung napuntahan kong agency ay sumisingil ng malaking halaga like 6 digits and medyo talagang naalog ang aking mental health. Kaya I consider it na parang horror story time itong napasukan kong agency pero I decided na mag-back out kasi una sa lahat, hindi ko kayang i-produce yung hinihingi nilang 6 digits para sa mga fee in order to process my documents and makapunta na doon. To start with the story time, before ako nag-take ng exam, tumawag itong isang relative ko which is one of the members of the agency. Tumatawag siya na if I am willing na pumunta sa place na sinasuggest niya, pwede daw niya ako matulungan. Pero during that time, busy ako sa work. So, hindi ko nasagot yung tawag niya. And then eventually, hindi na siya ulit tumawag. During that time, meron din akong ina-applyan na agency which is nakuha naman ako, libre lahat as in pati plane ticket, board and lodging, processing fee, wala akong babayaran at higit sa lahat, meron akong sign-in bonus, mga ganyan. So, syempre, kampante ako. However, ongoing yung aking review. Pero thankfully, nakapasa naman ako sa exam na yon and then tumawag ulit yung relative ko na ito na baka gusto ko na daw yung i-try yung kanyang agency. So ako naman wala akong idea na the agency ay it requires payment. So i-shoulder mo yung mga ibang expenses and it requires 6 digits as compared sa ongoing din na in-applyan kong agency na free lahat as in lahat free. However, yung agency na magko-cover lahat, biglang naligwak ako, no? Pati yung job offer nawala. Kasi, uh, I never anticipated na dapat currently working ka pala para nasa list ka pa rin sa kanilang job order, mga ganon. Eh, sa akin naman, I'm not that brainy. Hindi naman ako ganun katalino para mag-work and at the same time mag-study. And ang hirap mag-NCLEX. Sobrang hirap talaga. Mas mahirap pa sa local board exam. Ganun kahirap. And thank God na ilusot ko siya. So, bilang desperation, sige nga, try kong i-contact itong relative ko kasi may agency naman siya. And then biglang may rumors na may babayaran pala na mga something na amount. Pero hindi ko anticipate na ganun kalaki. Wala ako sa tamang pag-iisip, kinontak ko yung relative, then binigay naman yung list of requirements, and then sinubmit ko yung mga list of requirements, and then ngayon, nung approve na yung mga docs ko, hindi ko naman in-expect talaga na ganun kalaki yung hinihingi nila, like something almost 500,000, mga ganun, in pesos, or less than, pero malaki siya. So, syempre naloka ako, OMG, hindi ko kayang maiproduce to. And ang gusto nila, kahit na sabihin mong half, sobrang laki pa rin. Kaya sabi ko, mukhang hindi ko talaga kaya. Tapos, grabe as in, dapat bayaran ko daw ngayon para mai-process na ngayon. So, ako, na-stress na ako, nai-stress. So, before ako mag-decide, syempre, dapat maging sigurista tayo. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga workmates and mga friends na nandoon na. Sabi nila, bakit mo pa in-applyan yung ganyan? Eh, alam mo, may bayad yan. Kami nga, wala kaming binayaran ni isang kusing. Katulad ng in-applyan mong dati na yon, ganun yung nangyari sa amin. Pati plane ticket, pati yung board and lodging namin, may allowance pa kami, may sign-in bonus pa kami, tapos ikaw magbabayad? No! Yun. And then, minute ko yung friend ko, nag-seek advice ako sa kanya, then sabi niya, wag ko daw sarilihin yung problema ko. So, sinuggest niya na i-involve ko yung family members ko. So, in-involve ko na yung mga family members ko. And sabi nila, they understand me kasi hindi madaling maglabas ng pera. So, sabi nila, no. And siguro maintindihan naman ng relative ko yung sitwasyon ko. Tapos ngayon, pumunta naman ako sa bank and nag-inquire ako. Sinabi ko sa kanya yung story. And sabi ng staff,
buti nag-ano ka pa, nag-investigate ka pa or nagtanong-tanong, before deciding on something. Kasi, ang sinabi ng staff sa akin is, "Bakit mo in-apply yung agency na 'yan, alam mo na magbabayad ka." As compared sa mga kakilala din niya na same, na nag-apply sa mga direct hire na wala silang binayaran ni isang kusing, na they're happy na nandoon na, kahit na nag-wait lang sila ng ilang taon or months, gano'n. So, ang sabi ng staff is buti na lang, yung maintaining balance ko is kulang pa kahit na yung kalahati or kahit na yung one-fourth. Kaya talagang it's a sign na no talaga. Pagkatapos kong pumunta sa bank at nabigyan ng lecture tsaka advice, ayun nagmuni-muni muna ako, nagpalinis ng ngipin, kumain sa labas mag-isa, and then pag-uwi ko, huminga na ako ng malalim, and then I finally sent a message to that relative na sabi ko, um, ayun in-inform ko na pumunta ako sa bank, chineck yung account ko, and then kulang talaga yung pera ko. Hindi na ako nag-explain further kasi nga, yun yung main reason, kulang yung pera ko. And sabi ko naiintindihan ko kung magagalit sila, pero wala talaga akong magagawa. So, from that moment on, I'm going to stay silent and ayoko na munang makipagbardagulan kasi mas nakaka-stress kapag makikipagbardagulan ka pa. Kaya to my relative, hindi ko alam kung makakarating ang video na 'to sa kanya, pero if ever man na napapanood niya 'tong video na 'to, I would like to say sorry kasi siguro naging reckless ako na na-reach out kita. Hindi ko naman in-expect na ganito talaga, na may stress talaga ako sa amount. Hindi ko talaga ine-expect 'yon. So, I hope na maiintindihan niya ako and naiintindihan ko kung magtatampo siya, magagalit siya, hindi niya ako kakausapin for how many years or decades. Pero gano'n talaga ang buhay and wala na akong magagawa do'n.